Good morning mga ka-BC 58. Ito palang plums namin hindi lang 3 bunga ang nandito sa puno na to. Isang yellow, saka purple. Naanihan kasi, kaya kapag hindi pa napanood yun din namin ang binunga nito, mag-subscribe kayo kay BC 58 kasi huling ani na to. Dati kasi konti lang ang pula, ngayon ko napansin naanihan pa to. Nakain na ng mister ko. Ito naman sa sobrang init naging prunes na. Ang prunes konti-unti ang kain, parang natutunaw ang pinakain, pampahanin, pampadulas ng pagdumi para hindi kayo mag-colon cancer. Kasi ito mahirap ito sa maliban kung may mga marunong gumawa ng candy, kagaya ng mga guaybano, pinya. Yan ang masarap i-candy, talagang alis ang umay nyo. Kaya bibili kayo ng prutas na nasa dilata. Dito nabibili yan sa Costco, sa Pulporles, yung mga nakalagay na sa mga garapon. Ayan, Vans, Target, Save Mart, paramihan ng store. So nagdala ko ng ilagyan. Lagay ko muna itong headstrap. Hopefully nakikita nyo ito, naanihan na itong talong na to. Ayan, naanihan na. Dati dito yung bakod, may kamatis kasi medyo hindi na sila delikado sa pusa. Ito naman ang yakon, gamot sa diabetes, pero pag naparami kayo kain, matamis pa rin. Ito ang ganito ko pinatutubo ang mangga. Ito dito nakalagay, yung iba na tuyo sa sobrang init. Dapat kasi nasa lilim to, inalis ng mister ko, kaya na-expose sa araw. So ito kalabasa, ito mangga. Yung pagtanim ng mangga saka Indian mango, kasi maraming nanood sa akin sa kung paano ko tinanim ang Indian mango, ganun din sa mangga. Inaalis yung nasa loob, yun ang binabalot sa basang towel na hindi nyo ginagamit, basang basahan, o kaya papel, o kaya paper towel. Mahal kasi kung paper towel kasi gamit sa akin ng mga basahan. So ito pwede na rin ito munang ilagay dito para nadidiligan. Siguraduhin lang na sa lilim bago ilipat, o pwede ko na rin ilipat pagkatapos kong mamitas, kasi the best time na mamitas ay sa umaga. Kagaya ng nasabi sa Bible, marami ko lalagyan. Meron yung pinupulot para ibigay sa squirrel, at yung iba-ibang kulay ng aking halos panghuling ani na to. Teka, mainam din yung mga luma nyong kumot, lalagay nyo ng pantabing, kasi yung ibang mga nabibili na parang sako na pangtabing, o kaya yung kahit yung medyo plastic, pagka sa sobrang init tumurupok. So itatali nyo na lang. Pero ito kasi pag windy, para siyang libre electric pan, ganun. So dalawang gunting ang dala ko. Sisipatin natin ngayon ang ubas, kasi kahapon kinunan ko siya, ito naging pasas. Yung iba nakain ng ibon, kasi hindi ko malaman kung saan ko nilagay yung scare bird ribbon ko. Hindi ko na makita,
sa sobrang higpit ng pagkatago, biglang naubos ang supply. Nabili yan sa Tractor Supply. Pwede din siguro kayo order online. You can order online. Ito naman, bakod na to ginawa ko sa lisi yan eh. Yan, sa lisi. Yung isa nakapasok pa ganun. So pag inangat, kailangan dito. Naangat ko kasi sa ibabaw. Kasi biglang nahirapan ako pumasok dahil yung mga sanga nagdikit-dikit na, kaya mahirap buksan. Kasi parang ahas yan eh. Pumupulupot. Ayan ang naging bunga ngayon. Ngayon, ang pinagtatakahan ko dito sa ubas na to, dati kung napanood nyo yung mga dati kong video vlogs, yung banda doon kulay itim. Pero nagbago. Aba yan ang gusto ng Diyos. Kaya ito naging bunga. Mukhang pasas. Ayan. Ayan, kanyang kadami. So, para makita nyo pa ng close up, papasok ako. Kaya pinaluwagan ko yung lagay nito kasi napagod na ako sa paggawa ng bako dahil inisisan ko pa sama-sama yan, iskoba, tubig, detergent, saka asin para matanggal ang bukbok. Pinatuyo sa araw, tapos saka ako pininturahan puti kasi yung mga lumang nabili ko yan sa 99 cents dati nung bukas pa sila ng itim, kaya pininturahan ng puti. Tapos bumili yung mister ko ng ganito, pwede rin gamitin kawayan. Kaya wala nang ang mabili dahil nagsara na yung store. Nabili ito sa Lowe's, $3 ata isa. Siya nagtayo niyan, kinabit dito. Ayan, para makita natin. Bakit yung nga ba binagyan bakuran niya? Bukod sa magandang tignan, pag may mga alaga kayong pet, aso, pusa, para hindi sila nagdudumi dito. Dahil nabaksakan ako ng 3 kumpol ng ubas na hilaw. Kaya ako'y nanghihinayang. Kahit hilaw yun, naging naging aral na sa akin na kailangan may bakod. Kahit sa bahay, may mga dumadami na yung mga nagluluwagan ng tornilyo. Siyempre, sa pag-inom-inom ng alak yun, droga. Saka yung mga prostitution, nawawalan na sila ng katinoan sa pag-iisip. Kaya kailangan nag-iingat. Kagaya sabi sa Bible, ito pala yung ribbon. Dito nakalagay para kung sakasakali na may pumasok na ibon. Mga dati na yan, hindi na alis. Kasi pagka dumutupok din siya, hindi siya tumatagal ng matagal. Ayan, dito naman, medyo alisin ko sa head strap para lalo nyong makita. Ayan. Parang maganda pa itong bisitahin kaysa tanggal ako ng plums. Para lagi kong napapasyalan itong mga ubas. Ayan. Ayan na sila. Nagkagandahan. Ito banda dito malaki. Pagka kasi dati, tikim ako ng tikim. Pagka talagang hindi pa hinog, huwag kayong tikim ng tikim. Siyempre maasim pa yan. Ito naging pasas na. Ito pwedeng tikman. Kasi hinuhugasan ko naman ng paminsan-minsan hinuhugasan ko yung ito kagaya nitong mga sapot ng gagamba. Yan, kung napanood niyo yung dati kong vlog. Yung dati kong vlog noon, kaya nabulok, napasok ko ng sapot ng gagamba. Siyempre, magkakasama na yun. Yung sapot ng gagamba, saka yung, malapit na itong mahina. Sapot ng gagamba, saka yung alikabok. Kaya, ini-spray ko yun ng water hose yung mga dahon. Kasi sobrang init dito. Pag nag-uulan naman, dyan sa lugar nyo, hindi na kailangan ng ini-spray pa ng water hose. Kasi umuulan na nga.
super tubig nakakapatay din ng mga ugat. Dapat sakto din. Kahit ang tao, pag nasobra kayo sa tubig, so kagaya ito, nagpaksak na kami ng mga dahon yun na may alikabok. Kasi may mikrobe yan eh. Ito yung alikabok. Ito pwedeng gamitin ng stick, bamboo stick. Kaya lang abot ko na naman eh. Ito pala may natira pang ribbon kanya. Yan. Ito. Ganun. Palagi na ito dapat napasyalan eh. Gawa nga nung ako eh, baka mami eh magkagulatan eh. Nabulok. Ito pwede na siguro tikman ito banda rin eh. Kaya lang ako yung naghuhugasan ko yan. Pinupunasan ko pa ng napi isa-isa. Ganun ako kumain ng ubas. Pakita ko pa sana sa inyo yung globe sa kabila. Kaya lang konti na lang yun. Ito naman ang nectarine. Napakarami kong hawak na kamay. Hindi ko dali mahawakan ng dito itong GoPro. Pati yung ubas eh. Lalagay ko muna sa safe na lugar. Ito lalagay ko sa baka makalimutan ko. Ito naman talbos. Ayan, lagay ko sa plastic na hang. May butas-butas. Ito naman nahingi ko kay Dali Maridol de la Vega. Ganda kasi ng kulay ng rose nila. Ayan, mukhang nabubuhay. Ay, mahilig ako magtanim ng rose. Minsan mga tinabyasan sa mga park pag nagtatabyas yung mga gardener doon. Balikan natin itong very interesting na ubas. Nga ba, meron akong viewers na nag-request eh, bagal-bagal lang nga ang pag-video vlog. Siguro natutuwa siya. Yan na. Nakalimutan ko na pangalan niya. Yan, pinagalang ko na. Pasyalan ko kayo din sa hindi na siguro aabot yung battery sa globe. Yan, naalis ko yung dakta. Yan ang nagkokos ng pagkabulok ng nectarine. Yan. Search nyo rin ang health benefits ng eating nectarine. Ito pag manibalang, hilaw pa to. Para siyang bayabas na manibalang. Pagka kasi sobra yung bunga niya at hindi kaya ng sanga, bumibigay ang sanga. Naputol na noon ang dami. Kaya natikman ko yung hilaw. Lasang manibalang na bayabas. Kunti lang pinangayon ko. Nakadikit siya sa puno ng apricot. Marami rin nakuha ang apricot dito. Pero mas marami doon sa kabila. Doon kasi masarap ang apricot. Dito lumabas yung mga makikini sa balat ng apricot. Okay. Tapos ito yung medyo lumaki na yung parang kulay siniguelas. Yan. Ibati kong lang. Pinakita ko yan. So, balikan natin itong time. Ang gunting.
kahon. Diyan lang kasi namin tinitrain matulog yung pusa, pinapusang. Ito si Simba nung hindi pa yan na i-spade ba yun o neutered. Marunong siyang kumatok sa kwarto, gusto niya matulog sa tabi namin, saka nagsasalita siya ng hello simula nung Lola, if it is male, neutered or spade? Neutered? Neutered. Hindi na siya nagsalita ng hello. So ito, putas na to dahil konti na lang, kailangan na pala akong mag-charge. Hindi niya na mapapanood. Kailangan i-charge ko na itong muna. Charge ko na